Hindi po pala lahat mga bossing ko nang gustong ma-open ang third eye ay pwedeng ma-open. Kasi minsan, ayaw talaga. Kasi ito, ma-share ko lang po muli mga bossing ko ha. Dahil, nung ako nga po yung nag-post, ay ang dami mga nagme-message sa akin mga bossing. At syempre, may mga tao din na nakaka-relate sa akin, may mga tao na ano po yan, mga basher dahil hindi pa nila nararanasan. Pero naunawaan ko kasi ganyan din ako dati. Kada po mahalbawa may nakikita akong mga nagpo-post, yung mga may yumao. Lagi ako sasabi ko, bakit ba pinopost pa? Na tuloy ako, pero hindi ako nagko-comment. Kasi syempre, yun siya eh. Kumbaga, ayoko naman makasakit. Basta, kontrabida din ako dati, pero no comment. Sini-slide ko lang. Kasi gano'n naman talaga mga boss. Pero iba-iba tayo. May mga tao na talagang handa sila na kahit may masaktan, yung may mga ganun. Wala silang pake, basta sabihin nila ang gusto nila. May mga ganon. May mga tao din naman na iniisip din naman na baka may masaktan, kaya wag na lang. Pero kontrabida din yung, ay ano ba yan? Bakit ba nagpo-post ba nito? Yung mga ganon. Isa ako sa mga ganon. Ganon yung pag-uugali ko. Ngayon, dahil may mga nag-ano nga po, excuse me po. Biglang nakangati po siya, pero siguro dry cup. Pero wala akong spoon. Wala din basta bigla lang siya nangangati. Ngayon, kaya nagkikendi-kendi lang ako. Ngayon mga bossing, ito, maibalik ko lang uli. Ikukwento ko uli kasi baka may mga hindi alam ang istorya ay parang pag napanood, jump ka agad yun sa iba yung kanilang iisipin kasi hindi naman alam yung istorya. Istorya ko uli mga bossing ko ha. Para, kumbaga, kaya ako, alam nyo, sa dami-dami, mahilig kami sa albularyo. Bata pa lang kami. Mahilig kami sa albularyo. Lumaki kami sa mga tapal-tapal. Parang hindi nga ako nakaranas na ako'y mapaano sa ospital, yung maliliit kami. Kasi walang pera mga bossing. Albularyo lang talaga, tapal-tapal, tas donation lang. Or kaya minsan thank you lang. Yung mga ganon. Lumaki kami sa ganon. Ngayon mga bossing ko, kaya sanay kami sa mga albularyo. Pero, hindi naman lagi ako nasama. Kasi ang mga nanay, ang dami ng mga napuntahang albularyo, di ako nasama, di ako interesado. Pero ito mga bossing ko, naging interesado ko, hindi ko alam kung bakit. Kasi nga po, nakita ko talaga doon sa kakilala namin, na sugat-sugat yung katawan po niya. Bagamat hindi ako nakibo, pero mister ko nakita. Kasi syempre, yung mga lalaki pa sabihin, uy, si ganun pala. Yung ganun. Pero sa akin, hindi ako nakibo. Nakita ko lang ganyan, hindi ako kikibo. Ayoko kasi may masasaktan ganyan. Tapos ngayon, sabi sa mister ko, huwag ka na tayo magpamasahe doon. Kasi nakita ko ganyan. Di nakita yun na kasi. Ay hindi talaga. Di na kami nagpamasahe. Kung saan na kami nagpamasahe, saan na kami napadpad. Tapos, ngayon, naisipan ko na tawagan siya. Kasi di ba sa panahon yun, nakakatakot lumabas. Uso nga yung mga ubo-ubo, yung mga lagnat. Ayan. Isa na rin ako. Ayan. Ngayon pa mga bossing, ay di sabi ko sa mister ko, tawagan natin. Sabi ng mister ko, wag na, baka maawa tayo, ganun. Sabi ko, tagal-tagal alam namang di pagaling yun. Tapos, nakatingin ako sa kanya. Sabi ko, di pagka meron pa rin, hindi na lang kami magpapamasahe. So, nakita ko ang kinis. Doon talaga ako humanga. Tapos sabi niya, kaya alam daw niya kung bakit hindi namin siya tinatawag para magpamasahe, magpahilot. Kasi nga, nakita namin yun. Tapos sabi ko, oo. Sabi ko, nakawala niyan? Sabi niya, ang laki daw po na nagastos niya sa derma, nasa 20. Pero hindi siya gumaling. Dumami pa daw. Pati likod niya sinakop. Pinakita niya dahil peklat sa likod. Pati sa binte, sinakop din. Sabi ko, nakagaling dyan. Meron daw silang pinuntahan. Ito, sa may Mamplasan po ito. Sa Mamplasan. Tapos, dire-diretsuhin nyo lang. Tayo Watson na pabrika. Tapos, kakanan. Tapos, dire-diretsuhin nyo lang yon. Tapos, ganado na barangay hall. Ganun. Tapos, katabi po yung parang basketball court. Yun. Tapos yun. Tapat lang nun. Kilala na po yun doon. Ngayon, may mga nagpunta ng mga bossing ko doon. Siyempre, in-sketch ko. Tapos, gusto nila makita din, gusto nila magkaroon ng third eye. Hindi pala lahat. Basta, pagka pinagkaloob sa'yo, ma-open. Pero pagka hindi, ay hindi. Pero yun, hindi natanggap ni Singkunduleng. Ayaw talaga. Hindi po siya natanggap. Kaya, kumbaga,
hindi yung pera-pera. Kasi hindi siya natanggap, ayaw niya. Ngayon mga bossing, parang syempre hiya mo na lang, pas nakaabala ka, kasi ang tagal niya manggamot, talaga nakapagkwentuhan po siya. Ngayon, sasabihin niya sa'yo kung ito ay gawa ng tao or magpa-doktor ka na. Kasi hindi siya ganong, hindi siya para doon, yung mga ganon. Hindi ngayon, meron akong kakilala, gustong gusto niya magkaroon ng third eye kasi may pangyari rin siya na yung kagaya na sa akin, na mga biglaan. Sa kanya naman, mister niya. Pero ayaw talaga ma-open. Talaga ma-open. Kumbaga, may ganun pala. Hindi po ginusto nyo ay ma-open. Gusto nyo magpa-open, ma-open. Yun. Ngayon mga bossing, ito naman, na-share ko lang. Yung anak ko, parang may dinownload siya na kailangan ng password. Tapos ngayon, hindi ko natanda ang password. May notebook ako. Sabi ko, anak, ikaw na bahala dito. Tapos, sabi ng mister ko, ang galing daw ni Joelyn kasi parang tinawag niya, anak, ano ba yung ano ito? Para ba nakabulat-lat? Parang bumulat-lat siyang ganyan. Ang galing, di ba? Tapos nakita niya, yun na yun. Yun na yung hinahanap na password. Tapos ako naman, mga bossing ko, dahil yun nga yung pinakita ko sa inyo, hindi ko dala. Yung pinakita ko nung isang beses, may ano rin kasi ako parang nagkaroon nga ako ng vertigo dahil kakaisip at kakaiyak sa anak ko. May iniinom ako na nakatulog ako ng mahimbing. Pero, syempre, ang third eye dahil na-open na, pag matutulog na ako, kahit mahimbing yung tulog ko, pag ako'y nag-CR, pag pumikit ako, kung ano mga nakikita ko. Tapos, eto naman si Joelyn doon sa kwarto po niya. May nagtatanong na naman na siguro hindi kagad lahat napapanood yung video ko kung sino daw natutulog sa kwarto ng anak ko. Masabi ko po, walang natutulog. Pero araw-araw ko po yun, binubuksan ng ilaw, pinapaltan-paltan ng ilaw, naglilinis, may tubig ako ng ano doon kasi sabi, nagtataboy yun ng mga bad spirit, yung mga tubig, gumihigop na negative energy. Ganon. Tsaka para hindi masyado mainit yung kapaligiran kapag naglalagay ka ng tubig. Kaya nagpapalit-palit ako ng tubig doon. Meron siyang malaking lagayan ng tubig po doon sa loob ng kwarto ni Joelyn. Ayun. Tapos, nung nagbukas po ako doon, naramdaman ko siya. Tapos sabi ko, kasi October 27 birthday ng anak ko si Justin. 28 naman, wala na si Joelyn. Hindi magkapanunod. Ngayon, plano ko, kasi si Joelyn dati, ano po siya yung bumibili sa amin ng mga cake. Basta papagawa lang siya ng cake. Plano ko si Justin, aanuhan ko ng cake, yung cake na car, kasi mahilig siya ng ganon. Anak ko nag-search, gusto niya daw yung ganon. Pagpasok ko doon sa kwarto ni Joelyn, ano po siya, may bulong na gusto rin niya ng cake. Gusto rin niya na ng selebrasyon. Kasi ganon po yan pag binila mo yung isa, kailangan yung isa din. Tapos, para bang may biglang humangin na kinilabutan ako nung pagbukas ko doon sa kwarto ni Joelyn. Kaya sabi ko, sige anak, bibilang kita ng cake. Ang favorite kasi niya, sunflower at saka tulip. Yung tulip naman, never pa kami nakakita kasi dati, nung lumuluwas nga po kami, hindi ko naman alam na yung Dangwa ay malapit lang din doon sa Divisoria. Hindi ko naman alam, akala ko malayo pa. Yung pala, malapit lang naman din. Kaya kilala ako nakakita ng tulip. Kasi medyo may pagkamahal yun. Kasi parang ang isang tulip ay nasa 800, 900. Ang isang bulaklak lang po yun. Kaya syempre, makakabili ng ganun pagkamahal-mahal. Ngayon, naisipan ko, bilangan ko rin siya ng cake na tulip. Yung may design na tulip, mga bossing. Ayun, alam niyo po ba kanina, nakita ko siya doon nakaupo. Doon siya lagi, tuturo ko mamaya sa inyo pagpunta ko doon. Doon siya lagi nakaupo sa may ano po niya, yung sa may salamin, sa may dulo. Kasi doon siya lagi nagtitiktok, mga boss. Doon siya lagi pumupwesto. Doon siya lagi nagsasayaw. Basta sa kwartong yun, doon lahat naganap yung kanyang pagtitiktok, pagla-live. Pero dito siya lumaki. Parang kinarir niya kasi maganda yung background, meron na siyang vanity, yung mga gano, may sarili siya, doon siya lagi. Pero dito, marami pa rin naman dito kasi dito siya talaga lumaki. Naghahanap siya lagi ng maayos-ayos na pwesto. Yan, yung aking anak. Na naginip ako nung isang araw, tinawag niya ako. Sabi niya, Mami, ang lakas. Biglang papikit na ako, biglang mulot ang mata ko. Yung nasa gitnang green, yan ang kanyang damit. Yan din po yung suot po niya. Tapos nakaganon din siya, mahaba ang buhok. 'Di ba? Nakakilabot.